Diyos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Simula pa man una na ang tao'y nalubog sa sala. Pinangako ang Birhen ay maglilihim, ang sanggol niya ay Emmanuel. Masaya nating ipaghanda ang pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang umaga. Ipagdiwang natin ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Pasalamatan natin siya sa pamamagitan ng banal na misang ito at lalo na sana sa pamamagitan ng mabuting buhay natin bilang mga Kristiyano. Upang tayo maging marapat sa pagdiriwang, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Ika'y tagahilo naming makasalanan, O Kristo, maawa ka sa amin. O Kristo, maawa ka sa amin. Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan, Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos ang kaitaasan, nasa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunhi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakilang manggil kaburihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanulunod sa kadaraan, Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo, ang kanasasan kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pakisama sa intensyon, ang intensyon ng mga nagpapamisa, ang intensyon ni Kuya Ramon at Ate Grace Maramba, Nina Erwin at Darlene Red at Portia. Ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga OFW, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong sambayanan upang ang kagalakan sa pagdating ng iyong nagkatawang taong anak ay magdulot ng gandimpalang buhay na walang wakas kapag siya ay nagbalik ng may kadakilaang lantad, sapagkat siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, inaanyayahan ni Propeta Sophonias ang Israel na magalak na parang nagdiriwang sa pista dahil nasa piling na nito ang Hari at Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon, at itinapon niya ang iyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang Hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Siyon. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoon, iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay, makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig, at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginoon, papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos
ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginoong Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinuklod. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Emmanuel ang hari namin, halina't kami sa gipin, at utos mo'y tutuparin. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Marie nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo sa Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong tinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko sa iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa Our Lady of Lasalet, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Pasko na naman, panahon na naman ng muling pagkikita o reunion ng mga dating magkakaklase, magkakasama sa trabaho, magkakabarkada, and of course, magkakamag-anak na matagal nang hindi nagkikita. Now, aminin po natin na bagamat ang pinaka-intensyon talaga ay isang masayang pagkikita, kuminsan, kakaproblema. Kuminsan, ito pa ang nagiging dahilan ng kalungkutan ng iba. Halimbawa na lang, kapag nandyan na sa reunion, yung mga pakialamero nating mga kamag-anak, at tulad ng yung mga pakialamerang tito at tita, na magtatanong sa'yo ng, "Musta ka na? May trabaho ka na ba? Anong course ang kinuha mo? In demand ba yan? May boyfriend ka na ba? Kailan ka mag-aasawa? Tumatanda ka na. Baka mapag-iwanan ka." Tapos ikukumpara ka pa sa iba, sa ibang kakilala nyo o kamag-anak nyo na para sa kanila ay accomplished na. Bakit hindi mo tularan si ganito? Ito na ang accomplishments ni ganito. O di ba? Sarap lasunin. Ganun din naman kapag nakatanggap ka ng komento sa ibang mga
uma-attend ng reunion ninyo. Halimbawa, patungkol sa estado ng buhay mo, oy, mayaman ka na raw ngayon. Pautang naman. At wala nang mas titindi pa, kapag may nagkomento sa itsura mo, ay tumataba ka. Laki yata ang tinanda mo. Laki ng mga eyebags mo. Lalo pat kung ang nagsasabi ay hindi naman din kagandahan, di ba? Nakapanggigigil yan. Parang gusto mong sabihin, oo, alam ko. Malaki na ang tinanda ko. Malaki tinaba ko. Obvious naman, di ba? Bakit sinasabi mo pa? Ikaw nga, ang pangit mo, sinasabi ko ba? Okay lang namang masabihan tayong pangit, di ba? Wag lang yung mas pangit pa kaysa sa atin. In connection with this, nagiging resulta rin ito ang inggitan, lihim, na pagtingin na mababa sa sarili o maging sa iba. Lalo pat magiging iba ang batayan ng ating kayamanan talaga. Kapag nakita mo yung isa o dalawa o sa mga batchmates mo o sa mga kasamahan mo dati na para sa iyo mas accomplished na, mas may narating na sa buhay, mas mayaman, mas okay ang pamilya. Tapos makikita mo, lalo na yung mga babae, may mga nagsabit na mga cute na labubo. Samantalang ang labubo mo, ganito. O di ba parang multo? Talagang kakainin ka ng inggit mo kapag yan ang laman ng puso mo. Pero kapag si Kristo ang narito, walang kaso. Ano man ang makita mo, ano man ang sabihin ng iba sa'yo. Walang dating, walang epekto, walang kaso. Narinig po natin sa ating binasang Ebanghelyo ang napakasayang pagkikita ng magpinsang mukhang matagal lang hindi nagkikita. Hindi lang buwan. Matatandaan na itong parang hint na nasabi sa atin nang sinabi ng anghel kay Maria, natatandaan mo ang iyong kamag-anak na sa Elizabeth? Diba pag sinabi natin, natatandaan mo si ganire, natatandaan mo si ganon. Ibig sabihin, matagal lang hindi nagkikita pag ganon. Yung pagkikita nila, masayang masaya, walang inggitan, walang tumitingin mula ulo hanggang paa, walang pataasan, at authentic, genuine, tunay talaga ang kaligayahan na kanilang nadarama para sa kanilang sarili at para sa isa't isa. At ang dahilan ay sapagkat ang Panginoon ay talagang nasa piling nila. Obviously, ito ay nasa piling ni Maria. Ganon din si Elizabeth, sapagkat sinabi ni Elizabeth, di ba? O sinabi dito, di ba? Napuspos ng Espiritu Santo muna si Elizabeth bago buong galak niyang sinabing, pinagpala ka sa lahat ng mga babae. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? So much so na si San Juan, na noon ay nasa kanyang sinapupunan pa lamang, ay nagtatalon sa galak. Besides, sinasabi ng Biblia, bago pa man ang tagpong ito, na kapwa sila kalugod-lugod na sa Diyos. Bago pa man yung pagbabalita ng anghel sa kanila, kalugod-lugod na sila. Kapwa silang sumusunod sa mga tuntunin ng Diyos. Kapwa silang nagpapakabuting tao. Kaya, hindi pa man nasa sa kanila na talaga ang Diyos. At yun ang daladala nila sa isa't isa. Yun ang dahilan ng iba yung kaligayahan nila para sa kanilang sarili at para sa isa't isa. You see, based on our experience, we elicit a certain reaction on people based or base sa kung ano yung hatid natin sa kanila.
kung ano yung dala-dala natin o na-offer natin sa kanila. Halimbawa, nagsisimba ka, biglang mong nakita yung crush mo na may dala-dalang kilig para sa iyo. Ano nararamdaman mo? Di ba kinikilig ka? Biglang inuwi ng anak mo yung mga apo mo na may dalang tuwa sa iyo. Ano nararamdaman mo? Di natutuwa ka. Hindi pa man, dala na ng boss ninyo yung mga ampaw, yung mga bonuses ninyo. Na-excited ka. Anong nararamdaman mo? O di ba, nasasabi ka, na-excite ka? Samantala, kapag nakita mo yung kinabubusitan mong tao na dala yung karakter, dala yung pagkilos, pagsasalita na kinainisan mo, ano naramdaman mo? Di nainis ka. Pag uwi mo ng bahay mamaya, hindi pa nagliliwanag talaga, nandun na. Yung Bombay na pinagkakautangan mo, o di ba? Anong pakiramdam? Ang hirap sabing, hello, Bombay again. Lalo pat kung gipit ka pa rin. Nagbibigay tayo ng reaksyon sa tao base sa kung ano ang dala natin sa Kanya. Kaya magandang tanungin po natin ang ating sarili. Anong reaksyon ang naibibigay natin sa iba? Anong pakiramdam ang naidudulot natin sa iba? Lalo na sa mga taong madalas nating nakakasama. Saya ba? Positibong vibes ba? Ano? Because it will speak about us. It will say something about us. Kung ano yung nasa ating buhay. Kung ano yung itinuturing natin at ikinagagalak natin o hinahanap nating yaman sa ating buhay. Ito yung mararamdaman nila. Kasi ito yung maidudulot natin sa kanila. Meron nga daw isang wise man na mabait ang nakabili ng isang bahay na may magandang garden. Unfortunately, hindi lahat ng mga kapitbahay niya natutuwa sa kanya. Hindi naman mayaalis na may naiinggit talaga. Kaya lang itong isang kapitbahay niyang ito, kakabit lang ng bahay niya, kapitbahay, ay maperwisyo. Nandong nagpapatugtog ng malakas na sounds, nagsisiga pa kung minsan para siya'y pausukan, at minsan siya nasa veranda, tsempuhan niya na ito'y nagtapon ng malaking plastic sa garden niya. Nang busisiin niya, nako, puno ng basura. Eh, ang ginawa niya, inayos niya yung mga nag-overflow na basura. Inayos niya, nilinis niya ang garden niya. At saka siya umunta sa harap ng pintuan ng bahay ng perwisyong kapitbahay niya. Dala-dala yung plastic na inilagay nito sa bakuran niya. Tuwan-tuwa naman yung namumuwisit sa kanyang kapitbahay niya kasi naisip nito, nakuha ko yung reaksyon niya, nasira ko yung araw niya. Sige, aawayin ko na rin siya. Pero pagbukas niya nito ng pinto, laking gulat niya sapagkat bit-bit nga ng wise man na ito, yung malaking plastic. Pero imbis na basura ang laman, mga fresh na prutas na. Hindi nakapagsalita yung kapitbahay na namumuwisit sa kanya. Samantala si wise man, lumipat na rin ang kanyang bahay, tinanong siya ng kanyang kasambahay, hindi ka maintindihan, boss. Ang bigay niya sa iyo ay isang plastic na basura. Bukod pa sa mga perwisyong idinudulot niya, bakit naman isang plastic na mga fresh fruits ang binigay mo sa kanya? Ang sabi ng wise man sa kanyang kasambahay, one who is rich in something shares it with others. One who is rich in something shares it with others. Kung ano yung mayaman tayo, iyon ang naibibigay natin sa ibang tao. Saan ka mayaman, kapatid? Saan tayo mayaman? Saan? Sa puso muna natin, ano yung nakalagay, nakaimbak, na inaalagaan nating yaman dyan? Baka yung mga bagay na hindi dapat nandyan.
yung inggit, yung galit, yung selos, ayaw mo nating ituring na yaman ay parang nagiging yaman na rin natin kapag matagal na nating iniingatan. Lalong-lalo na kung may kasalanan pa dyan. Nandiyan din ang kamunduhan. Kapag yan, ang mga bagay na ating iniingatan, pinapahalagahan, malamang sa yan din ang maramdaman ng tao sa atin. Yan din ang yaman na unconsciously ay maibibigay natin, maipaparamdam natin sa kapwa natin. Whereas, kapag si Kristo talaga ang tunay na yaman ng ating buhay, yan ang mararamdaman ng iba sa atin. Hindi na tayo maiinggit sa iba, hindi na tayo masasaktan sa kung ano man ang mga negatibong maiisip o sasabihin nila, magiging dahilan pa tayo ng kaligayahan nila. Sana mga kapatid, pakiramdaman natin ang ating sarili. Ano ang naidudulot nating pakiramdam sa iba? Ano yung naipapakita at naipaparamdam nating yaman natin sa buhay natin? Ano nga ba ang dapat na kainggitan kung maiinggit man ang iba sa atin? Ito nga ba yung material na bagay sa buhay natin? O yung kalinisan ng konsensya natin? O yung kabaitan natin? O yung pagiging matulungin natin? O yung pagiging masaya at nagkakasundo ng pamilya natin? Tandaan po natin mga kapatid ang unang Pasko, bagamat walang masyadong palamuti, walang mga handaang masasarap, walang ingay. Ito ang pinakamasayang Pasko sapagkat buwang pamilya at ang tanging yaman ng bawat isa ay ang Panginoon lamang na talagang nasa sa piling, nasa sa buhay nila. Matutunawa tayo sa unang pamilya ng unang Pasko. Matutunawa tayo dun daw sa isang taong nagpunta sa mall para mag-window shopping. At pagkatapos mapunta ng mall, wala namang binili, pero sinabi, sa pag-window shopping ko, nakita ko, na-realize ko, na napakarami ko palang hindi kailangan sa buhay ko. Samantalang nang magpunta naman siya sa simbahan at nakita niya ang kumpisalan, nangumpisal muna siya. And then nagsimba, sa kanya na sinabi, nakita ko at na-realize ko ang tanging kailangan ko sa buhay ko. Ang Panginoon nawa ang maging tunay nating yaman at yun din ang tingnan nating yaman o iparamdam din nating yaman sa iba. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Ako'y matutulungan kung ako'y magtatapat. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat
sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong tiringin ng Diyos ang samo ko. Tiringin ang Diyos. Dikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong maging masaya ang aking Pasko. Hindi sa material na bagay, hindi sa material na yaman, kundi sa kagalakang ikaw lamang ang pupwedeng magdala sa buhay ko. Tulungan mo kong mawala ang mga galit, ang mga hinanakit, ang mga lungkot na naitanim ko at nagawa kong yaman. Inalagaan ko sa puso ko kahit ayaw ko. Tulungan mo rin po, Panginoon, na mahipo ang puso ng bawat isa sa pamilya ko upang ang makita nila at pahalagahan nilang yaman bukod sa iyo ay ang masaya sana naming pagsasama, ang pagpatawaran sana, ang magbigayan sana, ang mag-unawaan sana. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Ito nawa ang ituring kong kayamanan ko. Siya ay muling mabalik sa ikaw, Panginoon, at ang mga taong pinagkatiwala mo sa buhay ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos na ikinagagalak tayo sapagkat yaman niya tayo, pride niya tayo, kagalakan niya tayo. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Maging ganito rin nawa tayo sa Kanya. Ang Diyos ang maging yaman natin para masabi, mayroon pong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat ito ang yaman na buong pusong ipagkakaloob ng Diyos sa iyo. Ito yung kapag hiniling mo, talagang ibibigay sa iyo. Ito yung kapag hinanap mo ay talagang masusumpungan mo. Ito yung kapag hinanap mo, hiniling mo, ay ibibigay ng Diyos sa iyo. Ang relasyon mo sa Kanya. At gayon din ang relasyon mo sa iba, lalo na sa iyong pamilya. Sapagkat ito ang yaman talaga. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Aming alay, alak at
at kapayapaan nawa'y kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugot-lugot sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong bayan, ang pinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ang isyadawang gumanap sa iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas. Ang pagsusugo mo kay Kristo ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birhen, kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahadi sa Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, at sa pamamagitan po ng iyong Espiritu gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming inihahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Sa amin na Joyce, Louie, Salito Persical Diyos, San Miguel Arsenio Serio Emer, Diong Gaso Maria So, Jose Erlito So, Nene Amang Zeni Loleng, Elsie, Sally, Carmela, Alan, Jacinto, Paulino Inday, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pakisama naman po sa dasal ang pagbuti ng kalagayan na ni Leoncia, Sister Terry, Father Jack, Father Luciano, Alona, Karina, Juliet, Rudik. Tumawag tayo sa ating Ama. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng
magdiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sana sa aming pamilya, anuman po ang aming maging problema ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace, Spirit, kapayapaan. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang mga bulag ay makakakita at makaririnig, ang mga bingi katulad ng pusa, ang pilay lulundan, awit sa galak ng mga bibig. Huwag kang matakot, lakasan ang iyong loob,
Panginoong Diyos, at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem, masiglang umaawit ng pagpupuri, paghaharian sila ng kaligayahan. Huwag kang matakot, lakasan ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos, at ililigtas ka sa mga kaaway. Lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak, magpakailanman. Sa langit ay narinig ang mga awitin, ang lahat ng anghel ay nangangdidiwan, ang mga nagtatanong na pastol na kawan ay napukaw sa kanilang pagkahinlay. Noel, 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 Noel. Sumilang ang hari ng Israel, sumikat sa silangan ang talang makinang, nagbigay liwanag sa sandaigdigan. Yaon ang siyang tanda na bagong silang, ang poong tutubo sa sangkatauhan. Noel, 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 Noel. Sumilang ang hari ng Israel. Noel, Noel, Noel,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang ng iyong sambayanan ay siya nawang magtaguyod lagi sa tanang nagdiwang upang sa pagsamba sa iyong kadakilaan, makamtang masagana ang ganap na kagalingan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Jesus, world. King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa mga kasama natin online na nagpapadala nila kanilang tulong through our GCash and bank account. Maraming salamat po sa mga nag-alay. Bukas po, ang suggestion mo naming ialay po ninyo ay full cream milk. Full cream milk. Salamat. Salamat po sa inyo. Salamat sa lahat po sa inyo. Salamat sa pagtangkilig sa souvenir shop, sa mga nag-aalay ng alkansya, sa mga nag-share ng ating mga live masses and videos at pati ng ating mga reflections. At maraming salamat sa pagtangkilig sa Three Nails in a Crown. Sana pangregalo din natin yung mga t-shirt, riding jersey at sweatshirt natin. Maganda po yung quality na kapag evangelize pa tayo, nakaporma pa. Salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa amin at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay.